Mapagpalang araw po, dito po tayo sa tahanan ni Sister Cheryl. Ayan, sa likod ko, katatapos na po kumain niya. Yan na lang muna siya, dito naman ako. Ako, araw ng Sabado, pagdalaw, pagbahagi ng salita ng Diyos. Dito tayo sa Barangay 96, Zone 96, Tondo, Manila. Pero alam niyo po sa buhay natin, yang ayaw tanggapin yung matatindi ang katotohanan, talagang nangangailangan tayo pare-pareho ng salita ng Diyos. Unang-una, sana kung wala tayong problema. Hindi. Pagka nagka-problema ka, kanino ka tatawag? Hindi po ba sa Diyos? Pagkatapos ayaw mo makinig na salita ng Diyos, ano sasabihin ng Diyos? Pag pangangarap, tamad. Bible study, tamad. Ayaw tamad. Hindi po ba ganon? Mag-isa magulang mo. Sabi na magulang mo, tamad ka, pagkatapos gusto mo, lagi kang hingi ng pera. Hindi pa ganon? Meron ganyang mga magulang. Along sumbat, di ka nga. So, bago tayo papalaot, Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan pa, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso at isipan ng bawat isa, maging yung mga nanonood ng video na ito, sapagkat sa iyo walang imposible at ang salita mo hindi pwedeng bakuran, hindi pwedeng takpan, sapagkat ang salita ay hindi natatakpan talaga yan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Sabi ni Apostol Pablo about Jesus Christ, tignan natin. Sa Filipos chapter 2 verse 5, babasahin ko po. Naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad kay Kristo Jesus. 6. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagnatiliang manatiling kapantay ng Diyos. 7. Sa halip po sa niya itong binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. At namuhay na isang alipin, pinanganak siya bilang tao. At nang siya maging tao, 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man kamatayan sa krus. Dito pinakikita po ni Apostol Pablo ang ating Panginoong Yesus. Siya po ay naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Kagaya ngayon, malapit na naman yung Semana Santa o yung mahal na araw. Ginugunita na naman ang kamatayan ng ating Panginoong Yesus doon sa dako ng bungo o Golgota. Alam niyo po, pag nanonood ako ng YouTube, pag napapanood ko yun, yung dinahanan ba ni Yesus nung may dala siyang cross. Ngayon, na-develop na yun nakasimento na. Kahit na nakasimento na, pataas pa rin po. Imagine niyo nung panahon na yun, wala simento nun bato-bato. Tapos aakyat pa siya. Hindi lalong mahirap. Kahit wala kang andala pag paakyat ang dinadahanan mo, igal ka. How much more kung may dala ka pa. Alam niyo po, ang pagsunod na napakaganda ni Jesus hanggang kamatayan. Sabi ko nga, sa ating panahon, hindi ka na mapapatayin Pero may mga reliyon po na pumapatay talaga. May pumapatay. At ang pinapatay nila, mga kapwa nila religyoso. Kapwa nila religyoso ang pinapatay nila. Ngayon, sa panahon na ito, tingnan natin yung pagsunod ni Jesus hanggang kamatayan. Alam niyo po sa Lumang Tipan, meron pong halimbawa yung pagsunod. Merong halimbawa. Ito yung panahon ni Propeta Samuel. Tignan po natin sa chapter 15 ng unang Samuel. Ito po sinabi ng talata. Dito po natin basay sa chapter 15 unang Samuel,
verse 22. Sinabi ni Samuel, si Samuel po isang propeta, no? Ang kausap niya si Saul, Haring Saul. Akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at ahin kaysa pagsunod sa kanya? Yun po yung tanong dalawa. Pagsunod o andog, offering. So, nililiwanag po ni Propeta Samuel, ito po mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog. At ang pakikinig ay higit sa aing taba ng tupa. Yan pakikinig. Pag nakinig ka, yan na susundin mo. Higit na mahalaga po yan kaysa mga hahin ng mga hayop ng mga taba ng mga hayop. Andog mo. Alam niyo po sa Hebreo, tingnan natin si Jesus Christ. Ganito po ang ating mababasa. Hebreo chapter 10. 5:6. Dahil diyan na si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga panghalay, pati mga handog at mga hayop na andang sunugin, hindi mo ibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging handog, sabi ni Jesus. 7. Kaya sinabi ko, ako'y narito, ho Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Anong sabi ni Jesus? Sundin ang iyong kalooban. Ang kausap niya ang Diyos Ama. Sundin ang iyong kalooban. Yung Lord's Prayer, yan tinuro ni Jesus sa ating mga tao. Ito, popular po ito. Ginawa pang kanta nga ito eh. Yung Ama namin, ngayon kinakanta na ito. Ang ganda ng lyrics eh. Nang pagka ginawang kanta, no? Minsan napakagandang pakinggan. Tingnan nyo po ang tinuro ni Jesus. Ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Yes, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Kita nyo? Itinuro mismo ito ni Jesus sa mga tao, sa kanyang mga alagad. Na pinapaunawa ni Jesus na tayong mga tao na nililang ng Diyos, nilikha ng Diyos, nandito tayo sa lupa. Anong trabaho natin? Sumunod sa kalooban ng Diyos. At isang magandang halimbawa po pagsunod ay walang iba kundi si Jesus. Binasa natin sa Hebreo baka hindi niyo maalala. Ulitin nga natin yung portion na yun, nung sinabi ni Jesus na dito sa chapter 10 ng Hebreo sa 7. Kaya sinabi ko, sabi ni Jesus, ako'y narito, ho Diyos, upang sundin ng iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Kita nyo? Maliwanag ang sabi ni Jesus, narito ako. Hindi sinabi niya, iba na lang. Iba na lang. Hindi. Narito ako. Kaya sinugo siya. Sinugo. Kaya kasi sabi, narito ako. Kaya ang buhay po ng tao, halimbawa sabihin mong reliyoso ka. Ang tanong, masunurin ka ba? Ang mahirap po yung reliyoso ka, pero hindi ka masunurin. Yan ang mahirap eh. Pagmamalaki mo pa yung simbahan mo, kung ano yung pangalan ng simbahan mo. Pagkatapos, simpleng mga batas, hindi mo sinusunod.
Halimbawa na lang, ito, wala tayong parang pinipersonal. Pag sumali ka sa politika sa Pilipinas, meron kang sosyo tinatawag. Doon, idideklara mo yung ginastos mo after election. Idideklara mo. At dinideklara mo rin yung salin mo kung magkano yung kinita mo. Para malaman nila kung sapat yung ginastos mo. At doon nakalagay doon sa salin, kailangan nilagay mo yung pangalan mismo ng donor mo at yung halagang pera na binigay sa iyo sa campaign. Kahit hindi pa kampanya, pag hindi ka, halimbawa, may nagsasabi kasi, una sinasabi kasi ng politikong ito, na nakiusap yung kanyang campaign donation, nag-donate, na huwag nyo na akong banggitin ng pangalan. So, hindi niya nilagay yung pangalan, hindi niya nilagay kung magkano yung binigay. Nabuking siya, nang tinignan yung sose niya, ay yung kanyang SALN. Halimbawa, gumasos ka sa election, 100. Diniklara mo sa SALN mo, 50. O saan ang galing yung 50? Dapat may nakalagay ka doon na yung sose mo, ay eto po, nag-donate si Pedro ng halaga 50. Kaya meron po akong nagamit na pera. Hindi. Hindi niya nga sinulat. Nilabag niya yung batas ng sose. Ngayon nangangatwira na sabi niya, hindi pa ako kumakandidato. Kumbaga hindi pa siya nag-file ng candidacy. Nang binigyan daw siya ng pera. Iba ng tunog na naman ngayon. Nagsisinungaling eh. Yung una, ayaw pa banggit ng donor yung pangalan at ang pera. Ngayon na sinasabi niya, hindi pa nga ako nagpapile ng candidacy nang binigyan ako ng pera. Saan mo ginamit yung pera? Election. Oh. Kaya naglulubid ng kasinungalingan eh. Wala eh. Kasi mabubuging na siya. Kasi yung kinasuhan siya sa Comelec, ang sabi ni George Garcia kapon, nabasa ko, po resolusyon na. Kaya ngayon, naglulubid na siya ng kasinungalingan. May mga abogado po sa social media, pinaliwanag nila. Maliwanag na maliwanag sa wikang Tagalog. At minensyon pa nila, itong sinungaling na ito, na talaga pinakita nila yung kanyang pagsisinungaling at paglabag sa sose. Dahil po sa kanyang SALN. Isipin nyo, sasabihin mo nasa reliyon ka, pero ano, masunurin ka ba sa batas ng gobyerno? Kung sa batas ng gobyerno hindi ka makasunod, paano ba makakasunod sa gusto ng Diyos? Paano ka pa makakasunod sa batas ng Diyos? Kung dito pa lang sa ibabaw ng mundo na ginalalagyan mo, hindi ka na makasunod. Kundi naglulubid ka pa ng kasinungalingan. Ang nabasa ko pa sa mga baser, sabi nila, kaya siguro hindi malagay yung pangalan nung nagbigay sa kanya. Baka yung nagbigay, yung involved sa flood control. Baka yung mga gusto niya mag-state witness. Sabi ng mga baser. Yan po yung masama eh. Bakit hindi mo sundin yung batas ng Comelec? Tapos sasabihin mo, may reliyon kayo, ganito yung reliyon, malaki reliyon. Hindi pinag-uusapan yan eh. Ikaw ba nakasunod? Kung si Jesus nga hanggang kamatayan, hindi niya niligtaan na yung kamatayan ng inatulas siya ng kamatayan. Nagtago ba si Jesus? Hindi. Inarap niya ang atol ng kamatayan hanggang kamatayan sa ibabaw ng krus doon sa Golgotha. Yan ang kanyang pagsunod. Paano naman tayong mga tao? Kaya nga yung nangyari doon kay Propeta Samuel,
nang sinasabihan niya si Saul, kasi po si Saul, inutusan ng Diyos yan na patayin yung mga tao, patayin yung mga hayop sa ganitong lugar. Nung makita po yung mga hayop na magaganda, sabi ng kanyang mga tauhan, mahal na hari, pinili po namin yung magaganda. Oh. Kaya nung kinakastigo siya ni Propeta Samuel, ang sabi niya, ihandog namin sa Diyos yan. Nangangatwiran pa. E ano sabi ni Propeta Samuel? Saul, sa tingin mo ba igit na mahalaga ang handog kaysa sa pagsunod? Kaya niliwanag po ni Propeta Samuel. Parang Diyos din ang nagsasalita pag nagsalita si Samuel. Kasi propeta siya. Spokesperson sila ng Diyos doon sa Old Testament, ang mga propeta. Sa New Testament, mga apostol. O, tingnan natin. Sa Hebreo. Ang sabi po sa libro ng Hebreo, chapter 1, ganito po ang nakasulat. Verse 1. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Si Samuel ba, propeta? Opo. E dinasunod dito. 2. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. E sino yung anak ng Diyos? Jesus ang pangalan. Sa bagong tipan, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Sino ba si Jesus ng Biblia? Hebreo 3:1. Mga inirang na kapatid at kasama sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Jesus ang sugo ng Diyos at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya. Sugo ng Diyos, apostol. Siya po ang apostol ng Biblia. Siya ang sugo ng Diyos, si Jesus. Nagsalita siya sa pamamagitan ni Jesus. Pero sa lumang tipan, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. At si Samuel, propeta nga po. Siya nga po yung nagsasalita kay Saul na kanyang pinagsasabihan. Na nangutusan siya ng Diyos, sumunod siya. Pagdating po sa site, iniba po ang pagsunod ni Saul. Hindi na niya sinunod ang Diyos. Nung inutusan ng Diyos si Samuel, puntahan mo nga si Saul, hindi niya ata sinunod. Narinig ni Propeta Samuel yung mga huwaan ng mga hayop. Sabi niya, oy, Saul, Ari Saul, ano yung naririnig ko? Mga huwaan ng mga hayop. Di ba utos patayin mo mga hayop? Sabi ni Saul, ihandog namin sa Diyos yan. Kaya nangyari yung salitang ito. Mas maganda po yung pagsunod kaysa mga hain. Paghahandog. Kita nyo? Ang mga tao naghahandog na nun eh. Ano sabi niya? Hindi nagustuhan ng Diyos ang handog ng tao kahit na alinsunod pa sa batas. Hindi nagustuhan. Kaya sabi niya, narito ako, Ama, upang gawin ang iyong kalooban. Kaya tayo, tinuruan tayo. Ama namin, nasa langit ka. Dumating nawang yung kaharian, masunod nawang yung kalooban. Dito sa lupa, ganun din sa langit. So, kaibigan, sumunod na lang po tayo. Ano? Hanggat nabubuhay tayo. So, wala naman po tayong magagawa eh. Ginawa lang tayo ng Diyos. Pagkatapos, ayaw niyo pa sumunod. Binigyan ka ng buhay. Binigyan ka niya lakas. Binigyan ka niya talino. Lahat. Halos kulang na lang. Ibigay sa iyo lahat ang grasya ng Diyos. Tapos hindi ka pa susunod, kaibigan. Sunod lang po tayo. Kasi pag hindi tayo sumunod, panguli. Ang sabi po ni Juan, ang Diyos po ay mapupuot sa tao. Sa taong hindi masunod. Dito po sa 1:36.
ganito po ang nakatala. Ang sumasampalataya kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa halip, manatili sa kanya ang puot ng Diyos. Di bali mapuot na yung kapitbahay mo. Di bali mapuot na yung mga mahal mo sa buhay. Huwag lang mapuot ang Diyos kaibigan sa iyo. Bakit? May kalakip na parusa yan. Dito sa lupa, gumawa tayong kasalanan, may parusa. Sige, subukin mo huwag sumunod sa tatay mo. Huwag sumunod sa nanay mo. Kundi sila magagalit sa iyo. Ganun din sa Diyos. At tularan natin si Jesus. Naging masunurin hanggang kamatayan. Wala naman pumapatay sa atin eh. Mahirap bang sumunod? O baka gusto niyo mayroon munang papatay tsaka kayo susunod. Gusto niyo bang ganon na, sige papatayin kita pag hindi ka sumunod, parang ganon? Wala naman ah. Ang gusto ng Diyos, sumunod tayo. Salamat Panginoon Diyos sa iyong pagtuturo sa amin patungkol po sa pagsunod. Salamat po, naging halimbawa ang iyong anak na si Jesus. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, nanonood dito tayo sa tahanan ni Sister Cheryl, Barangay 96, Unit, Distrito Tondo, Manila. God bless us all po. Sana meron po maiwa sa inyo mga talata sa Biblia. Sundin niyo ako kung meron kayong Biblia. Total naman, gumagamit din ako ng Biblia. Kahit anong Biblia, welcome naman po. God bless us all po. Kaibigan din sa Brother Manny Bautista, siya naman si Sister Cheryl. Oh.